hasos namatay. Huna-huna niya, di siya kabalibad kay maulaw po siya balibalan nga upir man to. Gidawat niyang baso pero nag-initiative siya. Ingon niya, ako na lang yun yung dawaton kay ipagamit man. Labi na sahig na naman, special gusto siyang bana, pero ipagamit lang yun kay wala na siya baso. So pag butang nagkape, naghuna-hunang pastor ngayon siya, aron di na ako matungab ang iyang tungabanan, ako ning balihon. Ang iyang wala nga kamot, maoy iyang gigamit. Nga naman, kaya iyang huna-huna na ang banang namatay, tuuhon mga igsuon, o ang baso na pabor dito, iyang gibali, para nga mabali, makalikay sa igsuon. Tuod man, nikuha ang pastor, unya miinom, pag inom niya, iyang giwala, ang asawang nasduol, pirting tiyabaw. Tingilak, niyo pastor niya, naunsa ka sister, siya pastor, wag ko magtawag. Nagahinom kami mo sa kumbana, parehas ka di mo walhon. Ang puntos iksun nga gusto siyang mulikay. Pero siya kalikay, kay ang namatay di ay, walhon man po di ay. Manang kinahanglan ta, mga ndamaigson. Dinhi, sa malang kasulatan na ako'y basahon din maigson. Kini, ako ning basahon igsuon, pag-emphasize nga dunay mga tao, abi ba na ko og sa salida lang, kay nakakita kog salida maigsuon, ambot, hilig mangugo kay salida. Kay sa nagbata ko, kanang silitulapit, piting dako, bayrono na ko, nagmakita ni anak, Brother Ramil. Kaya naman, tanang salida na, gihurot na ko na sa unag sunod. Kung sa kanta po, mga kantang magsurban kayoyoy, way makaikyas. Igamit po na ko ditos inuman. Kaya naman, kay dati mapukong warsyak mga igsuon. Unya, ang nahitabo mga kaigsunan, nakita kog salida. Ambot og nakita ninyo, salida ni Philip Salvador. Murag hanggat may hininga. So naghisgot yun og kinabuhi. Or hanggang may hininga. Something yun ana ang titulo. So sa sinugdanan, grabing pagdaog-daog nga nahitabo may igsuon sa ator. Panlupig sa iyang pamilya, unya siya pa'y napriso, siya pa'y naipit, perting paita. Unya, grabe ganyang pangita sa mastermind mga kaigsunan. Sa maong istorya sa salida. Kadto, ngayon ko, mugna ramang pasunahuna sa direktor, pero nakaingon ko nga ang nagsulat ining salidaha, mauni na sa iyaha nga hunahuna. Ambot og nakabantay baka siya nga naas Biblia. Na tinuod na gyud mga igsoon nga naman. Kay ang maong salida, pagkahapit na gyud mahuman, na gyud ang climax. Muna nagbuhat kog awit nga ang kinabuhi sama sa awit. Kung di man ka kayo kabawi sa sinugdanan, sa istansa, sa kuros, ditos inding makabawi ka. Muna nga ang aktor, mabawi diha sa inding mga igsuon. Iyan ang naipit ang kontrabida, walay kadaganan. Iyon pa niya, patay ka na ngayon, wala ka nang pupuntahan pa. Abi ni Ikson, napansin ako, misinggit ang kalaban nga, isog lang yapong kayo. Sa hindi na ako mamamatay, binayaran ko na si kamatayan. Nakaimong ko nga, naaday na. Naginis Biblia Ikson, ni Ara, 28, versikulo 15. Kay mapasigarbuhon ka mo, nga moingon, naghimo kami kasabutan uban sa kamatayon, aron dili kini modangat ka na mo. Manadig bayran? Ugon sa kang sabuta. Siya ako nang gisabot ang kamatayon, nakaingon ko nga ang direktor nakabasa siguro sa Biblia. Sa dili nako mamatay na naman kay naa na mi sabot. Pero mahitabo ka igsuon nga magsabot mo sa kamatayon unya di na ka mamatay.
Wala na may igsuon kay bisag unsaon. Unang Korinto 15:26, ang katapusang bugnoon sa tao sa mga kalisod, mga kasakit nga atong kisagubang, ang katapusang buntugon o pildihon ang kamatayon. Sa ato pa, mosangko gyud tag kamatayon. Ako ning padayunon nag-ingon. Og may kasabutan kami sa dapit sa mga patay sa minteryo nga dili kami dadon didto o sa dili kami maunsa bisan mo abot ang kamatayon. Doon na gini mga taong naghuna-huna nga dili mamatay. Usa ni Nixon og nakadungog mo si King Philip Lisican, ang amahan ni Alexander the Great. Naghuna-huna nga dili gud siya mamatay sa iyang panahon. Grabe ninyo, ang nagpukaw niya nga nakaamgo siya nga ang tao mamatay, ang iyang katabang. Ang iyang katabang matod pa inikabuntag muadto sa kwarto sa iyang hari magigsunan. Manukto, pag manukto, mugrit. Good morning, my king. Mga priyang hari, yes, good morning. Ang mong katabang mayon, remember, you must die. Dayog lakaw. Ang hari, gibati og kalagot. Bago ka pa lang din nagplano ka ng imo kong pulihan. Siya ugma, mootro pa ka. Igsoon pagkaugma, wag yun masayop, may balik dito ang iyang katabang. Nanukto. Good morning, my king. Ang hari, before siya moabre, wa siya motubag. Kaya yung plano, inig-abre, hawiran usa niya. Ingon niya, yes, good morning. Pero iyan ang gihawiran. Kaya musulti pa ni, o parihas kagahapon, piti na ni. Ikson sa iyang pagdahom ngayang hawiran, di na musulti ang iyang katabang misulti gihapon. Kung gahapon misulti man, remember, you must die. Itong panahon ang gihawiran na siya, remember my king, you will surely die. Ang hari na suko, isa mahal nga hari, ayaw glad ko kasuko. Tuguti ko nga maka-explain mo. Kay wag yung kuy handom sa usa ka libo kahuna-huna nga mupuli ko nimo. Pero ang akong handom nganong ako ning gibuhat nga ako kang giphinumduman kay gusto kong masayod ka nga way tao sa gabos kalibutan nga dili mapatay. O gusto ko nga kamatay nimo, kamatay nako, padayon ang atong panag-uban dito unya sa kinabuhi nga wala nay katapusan. Iksoon ang maong hari nakamata. Na ang tao di ay mamatay God bisag kung saon. Dito sa mga igsoon, si Pastor Tobira, ang kauban namo ni adto sa bayugan, nagkanbas siya. Sa nagkanbas siya, naitigulang ngayang nakanbasan mga igsoon, matod pa niya. Kanya nag-istoryahanay sila. Sa tayo, kini mga librong akong dala, doon na kay knowledge ini, pagpanambal sa balatian. Kay ingon ang sinultihan sa usa ka tawo, knowledge power. Before namatay nga ang si nalimot lang kumikson o kinsa ning scientist nga namatay. Og nakahinumdum mo. Will no na siya mga igsoon. Knowledge is power. Yes, mauman siguro na siya mga igsoon. Iyon pa niya, kini mga libro mo tudlo nimo nga kung magsakit ka, dili ka makaadto sa doktor kung naa ka ani. Sa di lang sa kawana doon, kay wagyo ko'y kwarta. Sa tayo, pinimo ang kamatayon, kinahanglan ba yagyod nga makapangandam ta, kay mo kalitra ni abot. Mingon ang tiguang, siya doon, kung pangandam lang, nakaandam na ko, napulo na katuig. Mingon siya, unsay imong ginamin nimo tayo nga naandam na ka na po katuig. Hindi siya gusto kag prueba, kuyog kas taas. Kay kanang akong lungon maudto ako nang higda-higdaan na po na nakatuig hapit na madaan. Ang iyang ginamin igsoon nga nag-andam na siya og lungon. Okay mo po igsoon nga mag-andam ta. Pero ang pinaka nga atong andamon ang atong kinabuhi. Kaya ngon ang 14:13 pinadayag si Juan Liberador mingon, nadungog ko ang tingog gikan sa langit, pinaagi si Espiritu Santo, nga nagingon, bulahan ang nangamatay karon. Nga nangamatay nga anaa sa Ginoo. Bulahan kayo, nagingon ng Espiritu. Nga naman, kay sila
mopahulay na sa ilang mga paghago. Unya ang pinaka iyon dito ug ang ilang binuhatan mukuyog kanila dito sa lubnganan. Ang ato ding pagkinabuhi samtang buhi pa o din atong passport mga kaigsunan diyan ang kinabuhi nga walay katapusan. Manang alang sa pamilya, mga kabataan, so doon natin paglaom. Dunay usa ka amahan nga naghangyo dito sa pasian sa dito ko na-assign mga igsuon. Iyang anak namatay. Unya yun pa niya, Brad, dugay-dugay nga mag-alagad ning akong anak. Unya, netong aging bulan, misaad ni siya nga moalagad siya balik sa Ginoo. Unya, sa katapusang sweldo dito sa Pilsaga, nagbangka siya dito may igsuon. Grabe yun niya ang bangka dito. Inimnanay. Pagkahuman ato igsuon, muuli siya sa pasian, pero wa na siya kaabot sa pasian. Iharas sa doon sa Punawan. Unya, gipangita nila igsuon, perting dugay nakitaan kay ang motor dito spikas, unya ang patay dito spikas po. Namatay. Hilak ang amahan. Ingon pa niya, Brad, mangutana ko nimo, kining akong anak maluwas ka ni. Ako siyang gingnan ko, Brad, maura gini akong ikasulti nimo. Ang imong anak maluwas gyud kung luwason sa Ginoo. Pero dili po niya luwason, wa gid tay mahimo kay ang atong kinabuhi na sa iyang kamot. Ingon ang 9:27 sa Ibrahanon kay ginbutan sa Dios nga mamatay ang matag usa og tapos niya na hukman siya sa Dios. Ang Dios ra ginahibalo kay wa ta masayod sa dayon niyang kamatay og nakasangpit siya sa Ginoo, nakapangayo siya pasaylo. Manang di kita ka desisyon ana. Manang pag-abot sa adlaw mahibal-an nato na. Kay do na may paghukom mga kaigsunan. Ang ato lang karon mga kaigsunan, niya ako'y basahon sa sinulat ni Haring Solomon sa Ecclesia 7, versikulo 4, agig pagpamalandong before kumutapos mga igsuon. Si Haring Solomon, kung wa ninyo mailhi, usa ka hari na narikod sa Biblia nga pinakamaalamon. Tungod kay gitagaan gyud siya sa Dios og kaalam. Ingon pa niya, 7 versikulo 4. Ang taong maalamon nagahuna-huna kanunay bahin sa kamatayon. Unsa daw? Ang taong nga maalamon naghuna-huna kanunay sa kamatayon. Ano man? Kay ang taong maghuna-huna sa kamatayon may tendency na kanunay siyang mangandam. Kay naay usa ka dato mga igsoon sa record sa Biblia, Lucas 12:20. Usa ka dato ni asinso pag-ayo. Grabe na yung pagkadatua. Ingon pa niya kalag pagtagbaw kay nadato na ta. Unya gubo na ko ning gagmay kamalig aron nga pulihag dagko. Ingon siya kalag pagtagbaw kaon ta mas ginhawa kay giandaman kana. Pero ang Dios matud pas record ingon, hoy buang karong gabi mamatay na ka. Kinsa may mosunod anang imong gitigom. So man may igsoon kung manginabuhi man ta, pwede ra gyud kaayo. Pero mamalandong ta kanunay nga ang atong kinabuhi doon na ni siya'y limit mga kaigsuunan. Akong padayonon, ang taong maalamon naganahuna kanunay bahin sa kamatayon, apan ang taong buang-buang naganahuna bahin sa kalingawan. Biblia ang nagsulti. Sa katapusan mga igsuon, matod pa sa Sugilanon, si Alexander the Great nga anak ni King Philip II nga nakamatikod nga ang tao mamatay, iyahang gidugangan ang pagpahinumdom sa tao nga mga matay gid ang tao. Ingon pa niya, inig kamatay nako, buhi pa siya, nanugod siyang daan. Ngun inig kamatay nako, ang lungod ngayong buhaton na ay bangag sudlan sa akong kamot sa pikas ug naapod sa pikas. Ingon ang mga tao niya, unsao man nga talagsaon man kay nang lunguna nga naibangag ang kilid o kilid. Ngano man na mangari? Isa gusto ko nga makit-an sa tao nga mo saksi iniglubong nako nga ang tao bisag unsay gahom, bisag unsay imong nahawiran nga posisyon, zero ka padong sa lubnanan, maghayang ng imong kamot nga wala gyud sulod.
Mo ba? Sa gusto ko, nang mudayong nako padung sementeryo, mga doktor tanan. Sa nga naman, nga gusto magka-doktor, gusto na akong emphasize nga bisan pang doktor, mamatay. Unya gusto ko, nga sa adalan, nga gianan, sabligan o bulawan, sablihan o salapi, sa kasayang manana. Unsay purpose nimo? Sa kay gusto ko, nga masayod ang tao, bisag salapi magdaghan, bisag bulawan magdaghan, di makauwang nimo, nga dalhon ka padulong sa sementeryo. Nagpasabot na ang kamatayon dili mapugnan o kwarta mga kaigsunan. Mugukod man ta usahay, ma-extensyonan man, pero dili yun siya mga igsuon dayon nga naman, temporaryo lang yun. Ang kinabuhi nga dayon, naa sa atong Ginoo. Unang sa 11:25 suwan, ingon pa niya, bisan kinsa nga mosalig ug mutuon ako, bisan pa siya mamatay. Wa maingon nga di na mamatay, bisan pa siya mamatay, apan mabuhi siya pag-abot sa panahon. So therefore, ini gabi dunay paglaong mga kaigsunan. Una nga sa pamilya karon ini gabi manghinaot ko nga pipila ka gabi na dunay serbisyong himuon atong ma-prepare ang atong makaugalingon kay nga naman masugot tag sa dili. Hope 17:1 ingon siya, purot na ang akong mga adlaw, luya na ang akong espiritu ug naghulat na kanako ang lubnganan. So dili lang si Brother Ronnie ang gihulat sa lubnganan, kung dili kita karon nga mga buhi gihulat pud ta mga igsoon sa lubnganan. Unsay atong himuon, andamo nato ang atong kaugalingon. Amos 4:12, prepare to meet thy God. Andamo natong atong kinabuhi sa atong pagpakikita sa atong manunubos. Mayong gabi ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.